So, eto mga sangkay, todo paliwanag na po ngayon itong si Kiko Pangilinan dahil po sa nangyari doon po sa Tacloban. So ano, hanggang ganun na lang ba tayo? Pag-usapan po natin mga sangkay kasi eto, may report po mula sa mga media po natin, ang explanation na naman po ni Kiko Pangilinan. Anyway, magandang oras po sa inyong lahat at syempre nasa province po tayo ngayon mga sangkay kaya nakakarinig kayo ng huni ng mga ibon, huni ng kung ano-ano mga sangkay, tilaok ng manok at kung ano-ano pa. No? Talagang ang ganda po ng background natin mga sangkay. No? Makikita po natin yung nature. Well, mga sangkay sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, di ba? Ang ganda po ng paligid po natin, mga sangkay. At dito ako kasi medyo mahangin eh. Tsaka maganda po yung hitsura ng labas. Well, ayun na nga po mga sangkay. Ito si Pangilinan, nagsalita na. Sabi po niya dito, mandira kinukundina ni Senator Kiko Pangilinan ang naganap na insidente doon daw po sa paaralan sa Tacloban. Nananawagan si Pangilinan ng mabilis ganap at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Alam nyo guys kung maayos sana yung batas natin pagdating po sa juvenile justice law, hindi na po kailangan manawagan, hindi na po kailangan mag-explain. Kasi mga sangkay, may karampatan na po kaagad na parusa. No? Hindi na po mag-aalangan ng mga pulis sa kung ano po ang kanilang gagawin kasi alam na po nila kung anong sinasabi ng batas. Eh ngayon mga sangkay, todo paliwanag siya. O ito, anong sabi niya? Mariin kong, ito ang sabi niya. Mariin kong kinukundina. O, ang ginawa daw po o nangyari sa loob ng paaralan. Walang lugar ang karahasan sa ating lipunan. Ganda, mga sangkay, ganda ng sinabi. Ang galing. Lalong-lalo na ang mga lugar na dapat ay ligtas para sa mga bata. Nananawagan ako ng mabilis, ganap at tamang pagpapatupad sa juvenile justice law. Kita nyo? Nananawagan pa po siya. Bakit siya nananawagan? Kasi nga, hindi po klaro yung batas natin dyan, mga sangkay. At yung edad po ay talagang hindi pa po saklaw yung dalawa. Ilang taon ba yun, mga sangkay? 14 and 15, mga sangkay. Tama ba? Correct me if I'm wrong, no? Pero yun nga po, mga sangkay. Yung tumira, alam nila ang tungkol sa batas na ito. Itong tungkol po sa juvenile justice law. Alam po nila. Mismo sa conversation nila, nandun mga sangkay, pinag-uusapan po nila. Hindi naman tayo mauulong kasi ganito, aalagaan lang naman po tayo. Di ba? Kita niyo yan? Matatalino na kasi ngayon ng mga bata. Yung mga batas, alam na po nila mga sangkay. Hindi na po sila yung tipong katulad dati, mga batang 90s. Hindi naman sa wala tayong alam noon. Pero noon kasi wala pang social media, di ba? Hindi po madali hanapin yung mga batas-batas. Kailangan mo talaga magpursige mag-aral para matuto ka. Pero ngayon, one click lang. One click lang. Paano kung ganito? Lalabas na po doon. Di ba? What if ganito ang gawin ko? Lalabas na po sa social media o lalabas na po sa Google. So, may lumalabas pa nga pong report, mga sangkay. Ito may isiniwalat itong ito, tingnan lang po natin. Si Sian Gasa. Tungkol po dito sa kung papaano daw ginawa. May mga sangkay, plinano daw po talaga eh. O, ayon po dito, yan po, yung post ni Sian Gasa. Sabi po niya, mga sangkay, ayon sa ating very credible insider, based sa initial statements and interview, sa ginawa daw po ng mga bata, napanood daw niya sa isang K-drama sa Netflix na teach you a lesson na hindi pala siya makukulong kapag gumawa ng krimen dahil siya ay menor de edad. You see?
You see that? Saktong-sakto sa conversation nila mga sangkay, no? Ng mga batang yun. Nandun kasi sa convo nila eh. Waray lang, nagtatawanan pa po sila. Hindi naman sila makukulong, wala namang mga sangkay mangyayari, kaya okay lang. 'Di ba? So ngayon, mga sangkay, anong gagawin ng ano natin? Paano na to si Kiko? Todo paliwanag na. 'Di ba? Biruin nyo. Alam pala nila mga sangkay, yan po. Basahin po ninyo. Ayan. Nakasulat po dyan kung ano po yung kanilang plano. No, ang plano nila mga sangkay gayahin ang kung ano man ang napanood. Actually yung sinasabi na yung tinutukoy dito mga sangkay, yung bata mga sangkay na naka-black. No, kasi siya po talaga yung ano doon. Siya yung utak, no? Sa kalokohang yun. Based sa kanilang conversation, pinagmamadali pa nga po niya yung ano yung medyo matanda sa kanya. Pinagmamadali pa po niya. Talagang gigil na po siya, mga sangkay. So ngayon, ano ang gagawin ng ano natin, kapulisan? Wala. Ako, masasabi ko lang, wala. Wala silang magagawa dyan. No? So, kahit sabihin pa po natin, magdamag pa po natin sabihin, dapat ipa-adlock na sila, dapat ganito ang gawin sa kanila. Wala tayong magagawa dyan. Kasi hindi pa po sila under ng batas dito pagdating po sa Juvenile Justice Act. Hindi pa po sila sakop mga sangkay, no? Kaya ang ginagawa po ni Kiko Pangilinan, 'di ba? Manawagan ng manawagan, wag pakawalan, walang magagawa 'yun eh. Kasi wala kayong ginawang batas na matino para po dito sa mga gumagawa ng kalokohan. 'Di po ba? Kung noon, 'di ba, bago pa mangyari itong mga sangkay, gumawa na po sila ng aksyon, mga batas na mas mahigpit, 'di ba? Actually hindi lang para sa mga minors kundi maging sa mas mga may mga edad na dapat may mga batas po tayo na mabibigat. Kasi yung panahon po natin ngayon, malala na po. Sabi ng Bible, we are living in the perilous times, 'di ba? Nasa panahon po tayo na ang gulo-gulo na po ng mundo. Kita nyo mga sangkay, itong nangyari ngayon dito sa Pilipinas, uso po ito doon sa US. Sa Amerika, kasi ang Amerika, ang pinakamagulong bansa sa panahon po natin ngayon. Na naway hindi po natin sundan yung yapak ng nangyayari sa US, mga sangkay. So, ayun, anong gagawin nila ngayon? Makikiusap? Si Kiko? Mananawagan? Walang mangyayari dyan. Walang mangyayari, sinasabi ko po sa inyo. Tapos plus pa itong mga pulis po natin na nangunguyakoy lamang po sa kanilang mga opisina. Nasa pansitan, nasa kapehan, 'di ba? Hindi po nagbabantay nung panahon po ni General Torre. Nasaan yung mga pulis? Nakakalat sa kalsada, 'di ba? Nandun sila. Bawal yung pakape-kape, papansit-pansit, pakarika-rinderya. Nandun sila nag-iikot. Kasi lahat ng CCTV noon na nagkalat sa buong Pilipinas, naka-monitor ng mga pulis. At may 911 na aktibo. Ang pulis noon, nasa mga lansangan, kaya nga po itong General Torre, mapapansin mo, mga sangkay, yung mga post niya, na may binabanatan po siya tungkol sa pamamalakad po ng nakatataas ng pulisya. Kasi nga po, ewan ko, ano nangyayari? Bakit ganito po tayo? Sa ating bansa, yung mga pulis, imbis na magbantay sa mga paaralan. Ayun, kasi kung may mga bantay na mga pulis doon, madali po ang pagrespondi. Isang putok pa lang mga sangkay, makakarespondi na po yung mga pulis. Di ba? Kaso wala. Asan sila? Akala nyo sa Tacloban lang yan? Hindi. Kahit sa Metro Manila, kahit saang mga lugar, ganyan po yun, mga sangkay. Talagang, ewan ko ba. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.